Nandito tayo sa panahon kung saan ang kasalanan ay pinagdidiwang, ang mali ay ginagawang tama, at ang salita ng Diyos ay sinasawalang bahala. Nandito tayo ngayon sa panahon kung saan mas pinili ng karamihang tao ang mamuhay sa masamang pagnanasa kaysa matakot sa Diyos. Ang bawat kasalanan ay may kaparusahan, gaya sa Sodom at Gomora na tinupok ng Diyos dahil ang mga tao doon ay namumuhay na sa mga masamang pagnanasa at sa anumang uri ng kasalanan. Ganun pa man, habang nabubuhay ang tao, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang sabi sa Biblia nakasulat, ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Nais po ng Diyos na tayo ay maligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Kaya bagamat tayo ay makasalanan, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang habag at biyaya, at ito'y dapat nating sampalatayaan. Sapagkat nakasulat sa Biblia, ang sinumang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas. At wala pong ibang tagapagligtas na ipinikilala ang Biblia, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang sabi din po ng mga apostol, walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Sa madaling salita, ang bawat makasalanan ay mapapatawad ng Diyos kung ating sampalatayaan ang Panginoong Hesukristo na siya ay naipako sa krus na ilibing at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para lahat sa atin. Kaya walang anumang magagawa ang ating sarili para iligtas ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan ng impyerno. Hindi ang ating kasikatan, hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating relihiyon, kundi ang habag at biyaya ng Diyos ang magliligtas sa atin. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hindi nagmumula sa atin, kundi ito ay nanggagaling sa Diyos. Ibinibigay ito ng Diyos sa mga taong tapat at buong pusong nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang bawat makasalanan may pagkakataon na maligtas kung sila ay buong pusong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang totoong pananampalataya ay nag-uudyok sa tao na iwanan ang kasalanan, iwanan ang pagnanasa ng laman, iwanan ang pamumuhay sa anumang uri ng kasalanan. Gaya ni Apostol Pablo, nung siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay dating manguusig, pinagpapatay niya ang mga Kristiyano. Pero nung pagkakataong siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay lumakad sa katuwiran ng Diyos at nakita niya na hindi ang mabubuting gawa niya ang makapagliligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi ang kanyang dating relihiyon, kundi si Kristo mismo. Yan ang kanyang ipinahayag sa Romans chapter 3 verse 22 at sa Philippians 3:9. Ipinapahayag ni Apostol Pablo na ang katuwiran ng Diyos sa ikaliligtas ay hindi sa mga mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya habang nabubuhay, may pagkakataon tayo na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang maligtas tayo mula sa kapahamakan ng impyerno. Huwag mo nang hintayin na aabutan tayo ng kamatayan, sapagkat pagkatapos ng ating kamatayan ay wala nang second chance para iligtas ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan ng impyerno. Ngayon ang panahon ng kaligtasan kung saan narinig mo ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, kung saan may pagkakataon ka pang marinig o may mga pagkakataon pa na naririnig mo ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag mong sayangin ang panahon na matiyak mo ang kaligtasan ngayon pa lang.